fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at hardcore.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you. Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.padcore.com/regulatory. At Whirlpool, we believe comfort starts at home. That's why we create high-quality appliances for laundry, cooking, and cooling. Discover the Whirlpool Inverter Washer, built for modern living. Smart sensors and inverter technology care for your clothes and save energy. Whirlpool, American appliance brand with over 100 years of innovation. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcore.ph. Isang mensahe mula sa Pagcore. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. I am Captain Eduardo Limpin, President of a shipping corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Ang DZME Network Balita ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop. Siksik sa detalye at impormasyon, inipon at kinalap ng DZME 1530 News and Current Affairs. Kaagapay ang DZME Radio Reporters sa Metro Manila. Katuwang ang mga Like Radio News FM correspondents nationwide. Ihahatid ang pinakasariwang balita sa Network Balita sa Tanghali. Sa headlines, trust at performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos at Vice President Sara Duterte hindi na nagkakalayo. Pagdulog ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema kaugnay sa impeachment, hindi nakatutulong ayon sa isang constitutional law expert.
Senado naghahanda na sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. House Justice Committee posibleng i-wrap up na ang pagtalakay sa impeachment complaint sa Abril 29. Seguridad at pagbabalik sa bansa ni dating Congressman Saldico dapat matiyak. Petisyon para sa 10 pisong dagdag pamasahe sa jeepney, inihain ng Piston, Pasay. Sa ibayang dagat, Iranian military nabantang gaganti matapos kumandirin ng Amerika ang isang barko ng Iran. Sa kalakalan, debt service bill, lumobo noong buwan ng Pebrero. Sa ating palakasan, Magnolia Hotshots panalo ulit sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup. Sa balitang kalusugan, ating alamin ang epekto ng dust mite sa ating kalusugan. At sa showbiz, Department of Tourism nagpaabot ng pagbati sa Bini at kay Sophia La Forteza ng Cat's Eye sa makasaysayang performances sa Coachella. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, ako po si Ed Sarto. At ako naman po si Joe Mariano. Narito na ang mga balitang tampok sa ating DCME Network Balita sa Tanghali. Araw ng Lunes, 20 sa buwan po ng Abril. Sa detalye naman naglalakihang balita. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Hindi na nagkakalayo ang trust at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZME Radio TV, sinabi ni Dr. Guido David, Octa Research Fellow, na batay sa kanilang first quarter tugon ng masa survey, tumaas ang trust rating ng Pangulo sa 54% mula sa dating 48% noong December. Tumaas din na niya ang performance rating ng Pangulo sa 55% mula sa dating 51%. Sa kabilang dako, bagamat mataas pa rin sa 55% mula sa 53% na trust rating ng Vice Presidente, bumaba naman sa 50% mula sa dating 54% ang performance rating nito. Ang survey isinagawa noong March 26 na nilahukan ng 1,000 o March 19 to 25, 2026 na nilahukan ng 1,200 respondents. Hindi ka naglalayo. Pero ano naman, to be fair, and some time ago, a few months ago, nakusap namin si Yusek Claire Castro. Apo. At ang sinabi naman niya, at that time, ako yung nag-interview sa kanya sa aming program. Yeah. Tinanong namin, parang napanood ko yun. Sa ganito. Sabi naman niya, hindi naman comparable yung i-compare yung Pangulo sa Vice Presidente. Kasi yung performance nila, apples to oranges. Inihayag ni David na kapansin-pansin pa rin ang solid supporters ng Vice President sa Visayas at Mindanao, subalit ang mga taga-suporta naman ng Pangulo ay mga bukas ang isipan. Yung Vice President, meron siyang solid support. That's a fact na nakikita natin in the numbers. Meron siyang solid support sa Mindanao at sa Visayas. In contrast, sa yung Pangulo natin, mas critical nga yung mga supporters niya. So yung iba, even sa Region 1 and Region 2, sasabihin natin, may solid north. Pero, meron siyang mga supporters mas critical na, okay, sasabi na, okay, hindi nagpo-perform Pangulo dahil ganito, dahil I mean, whatever they believe, at least, hindi sarading isip nila. Bukas yung isip nila to hearing evidence and even making criticism. Kasi, yan po ang tinig ni Dr. Guido David, Octa Research Fellow. Samantala, magandang pangitain ng 61% ng mga taga Mindanao ay sumusuporta na sumailalim sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V ang March 19 to 25 face-to-face survey ng Octa Research tugon ng masa survey sa 1,200 respondents na lumitaw ang 69% na pabor. Sa major geographical areas, ang Mindanao ay may 61% na pabor sa impeachment, 38% ang tutol at may 1% ang undecided. Malinaw ito ayon kay Ortega na kahit sa Mindanao na baluarte ng mga Duterte ay nagsasabi na ituloy ang trial. Malinaw na handa silang pakinggan ang katotohanan at hayaang umandar ang proseso.
Sa socio-economic groups, 71% mula sa Class A, B, C ay supportive sa impeachment, 72% sa Class D at 54% ng Class E. Sa awareness level, 87% nationwide ay alam ang impeachment at sa Mindanao higit na mataas ang awareness dahil 91% ito. Hinimok naman ng Integrated Bar of the Philippines o IBP National President Attorney Domingo Cayosa si Vice President Sara Duterte na harapin na nito ang impeachment process. Sa panayam ng DZME Radio TV, sinabi ng constitutional law expert na si Cayosa na dapat sagutin punto por punto ng Vice Presidente ang mga aligasyon laban sa kanya sa Kongreso. Sinabi ni Cayosa na ang paulit-ulit na pagdulog sa Korte Suprema ay hindi na nakatutulong sa Vice Presidente. So sana hayaan ng umusad yung proseso kasi ang mas importante sa lahat na ito, hindi ho yung opinion naming mga abogado o mga technicality o kung ano-ano mang mga kagustuhan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, kundi ho yung constitutional provision and transparency and accountability of public officials. Ito ho yung nakakalimutan natin. At of course, in the general sense, even beyond the Constitution, yung pangangailangan at kagustuhan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. So, willing naman tayong makinig sa lahat ng panig. Sana huwag na nilang i-delay, i-dribble o kaya hadlangan na yung maayos na proseso para magkaalaman na. Ipinaliwanag ni Cayosa na hindi patas na mga tumitistigo laban sa Vice Presidente ay nagsasalita ng under oath habang ang mga kaalyado at mismong Vice President ay sa labas lamang nagbibigay ng mga pahayag. Naniniwala rin si Cayosa na may malaking epekto sa impeachment ang mga pahayag ni Ramil Madriaga kaugnay sa mga deposito sa bank accounts nito. Nagbibigay ito ng konteksto. Paano mangyayari yung mga deliveries at yung paggamit ng malakihang pondo. Pangalawa, di ba ang claim ni Madriaga, close ako sa mga Duterte. Sabi ni Vice President, hindi ko kilala yan, hindi ko nga yan nakikita Pero ngayon, meron siyang ganyang aligasyon at hindi naman tayo, mahirap nang hindi paniwalaan na close siya, na hindi siya close. Kung makita natin, puno pala ng daang-daang milyon yung kanyang bank account na hindi naman niya personally kaya yon. So, that to my mind would be the practical reason. Bakit siguro naisip niya o kanyang mga abogado o handlers na isiwalat din ito. Pangatlo, kung susuriin natin yung kanyang sinumpaang salaysay, meron siyang sinasabi kung paano na i-deliver upon the orders of either President Duterte o sa ngayon, Vice President Sara. So may pinanggagalingan yung amount na sinasabi niya. So ito ho'y nakikita kong relevance nung punto na ito. Yan po ang tinig ni dating Integrated Bar of the Philippines President, Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa. Posibleng pag-akyat ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pinaghahandaan na ng Senado. Detalye ng balita mula kay Dang Garcia. Handa na ang Senado sa posibleng pag-akyat sa kanila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Katunayan ay nagpulong ang Senate Majority Bloc sa pangunguna ni Senate President Vicente Tito Sotto III upang pag-usapan ang kanilang magiging ang mga trabaho sa mga susunod na buwan. Sinabi ni Sotto na mas makabubuti kung pare-pareho ang paghahanda ng mga senador sa magiging papel nila bilang senator judges. Siya mismo anya ay sumailalim na sa crash program kaugnay sa rules of court na iralin sa impeachment trial kasabay ng sariling rules ng Senado. Kinumpirma naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Senator Sherwin Gatchalian at Senator J.V. Ejercito na napag-usapan sa pulong ang pagkonsulta sa mga kaibigang abogado at mga maestrado para sa paghahanda. Kasama rin sa tinalakay ang posibleng schedule ng Senado para sa impeachment trial, mga plenary session, committee hearings at mga investigasyon. Sinabi ni Lacson na hinikayat na rin niya si Sotto na paghandaan ang posibleng pag-usbong ng iba pang usapin tulad ng plano ni Senator Rodante Marcoleta na questionin ang pagsasagawa ng impeachment trial. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radio TV. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Balitang impeachment pa rin.
Lumakas ang aligasyon ng betrayal of public trust laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang ruling ng Commission on Audit o COA sa 73 million pesos na ipinasosooling confidential funds. Para kay Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adio, ang audit findings ay direktang sagot sa isyong tinatalakay ng Committee on Justice sa pagdetermina kung may probable cause ang complaint o wala. Ang 73 million pesos disallowance at pinasosooli ay bahagi ng 125 million pesos na confidential funds na tinanggap ng Office of the Vice President sa huling bahagi ng taong 2022. Matatandaan na sa talaan ng OVP, ginastos ang 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw, subalit pinasinungalingan ito ni Ramil Madriaga matapos itong aminin na isang araw lamang ito ginastos. Ang betrayal of public trust ay kapwa-kabilang sa articles of impeachment ng 3rd at 4th complaints na siyang sinusuri ng House Committee on Justice. Tinitingnan ng House Committee on Justice ang April 29 bilang wrap-up sa impeachment proceedings bago ito dalhin sa plenary. Ayon kay Congressman Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur at Chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, may tsansa na madetermina na ang probable cause sa April 29. Ilan sa mga sinusuri kung may basihan sa trial ay ang issue na bantang pagpatay sa ilang top government officials, misuse ng confidential funds, unexplained wealth at discrepancy sa SALN ng Vice Presidente. Ani Adjong, ang hearing sa April 22 ay presentasyon muli ng testimonya at dokumento sa issue ng SALN, bank records, business records at iba pa. Kapag natapos umano nila sa April 29 ang wrap-up na lamang at sa pagbabalik ng sesyon sa Mayo 4, posibleng i-transmit na sa plenary ang committee report para pagbotohan. Dito na umano nakasalalay kung uusad ang complaint sa Senado para sa full-blown impeachment trial. Mahalagang mapangalagaan ang seguridad ni dating Congressman Zaldico at matiyak na agad siyang may babalik sa bansa. Yan ang binigyan diin ni dating Integrated Bar of the Philippines o IBP National President at Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng DZME Radio TV. Sinabi ni Cayosa na si Ko ang sinasabing nasa gitna ng mga aligasyon ng anomalya sa flood control projects kaya't dapat matiyak na makapagbibigay ito ng salaysay. Panawagan natin, bantayan natin na maibalik siya dito sa lalong madaling panahon sapagkat meron hong existing warrant of arrest laban sa kanya dun sa gumugulong na kaso sa Sandigan Bayan case o sa Sandigan Bayan. Pangalawa, kung makakabalik siya, maaari siya at dapat lang na suriin ang kanyang mga statement. Tanungin siya at kung maaari, isa lang siya bilang resource person sa mga investigasyon na ginagawa ng Blue Ribbon o anumang mga ahensya, ombudsman at anumang ahensya ng gobyerno. So, importante siya kasi nasa gitna siya dito sa tinatawag nating systemic corruption. Naniniwala rin si Cayosa na hindi kukup-kupin ng Portugal si Ko kahit na sinasabing meron itong pinoprosesong investment visa sa kanilang bansa. Sa tingin ko, hindi yung gagawin ng Portugal. Sino naman yung bansa na kukup dun sa naaasahan ng graft and corruption? Noon ko pa sinasabi ito na hindi ko sana ganung katagal o kahirap sapagkat yung mga European Community countries, napakahigpit ho yan laban sa korupsyon. Pumirma din ho sila, kagaya natin, dun sa UN Convention Against Kupin, kung sino man yung mga may legitimate na kaso ng corruption laban sa kanila. Yung Czechoslovakia naman, hindi ko naman basta-basta na paghingi niya ng Portugal, doon na niya ibabalik. Malinaw naman na Pilipino talaga ito Investors visa lang yan. So, sa ating paningin, yung bansang Czechoslovakia, matindi din ang kanilang panindigan laban sa corruption. At yan, isusoli sa Pilipinas, hindi ho dun sa Portugal o sa ibang lugar na makakatakas uli siya. Yan po ang tinig ni Integrated Bar of the Philippines o IBP National President at Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa. Matalahib pumping station sa Quezon City, minamadaling tapusin para solusyonan ang baha.
Detalye ng balita mula kay Felix Laban. Muling binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City. Ito'y upang tiyakin ang pagpapatuloy at mabilis na rehabilitasyon. Kasama ni Dizon sa inspeksyon sina Mayor Joy Belmonte at Mahar Lagmay, isang buwan matapos ang kanilang unang pagbisita sa proyekto na matatagpuan sa Barangay Talayan at Santo Domingo. Ayon sa Department of Public Works and Highway, maigpit ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang konstruksyon upang matugunan ng matagal ng suliranin ng pagbaha sa lugar. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa mas maayos na drainage system at mapabilis din ang paglabas ng tubig baha, lalo na sa panahon ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na matagal nang naging problema ng mga residente sa nasabing lugar. Mula sa Maynila, Felix Laban, nagulat sa DZME 1530 ang Radyo TV. Sa iba pa nating balita, maghahain ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang transport group na Piston Pasay para sa 10 pisong dagdag pamasahe. Ayon kay Piston Pasay President Eduardo Buela, hindi kaya o hindi na kaya ng kasalukuyang pamasahe ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Buela na sa kabila ng bahagyang rollback sa presyo ng langis, hirap pa rin ang mga tsuper na maagapayan o makaagapay sa mataas na presyo ng diesel. Ang kailangan anya nila ay ang mabawasan ng presyo ng 55 pesos kada litro upang mapagaan ang kanilang paghihirap. Tiniyak ni Buela na kung pagbibigyan ang hiling nila na dagdag pamasahe ay makatutulong ito upang mabawasan ang epekto sa kanila ng krisis. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy ang paghahanap ng gobyerno ng mga paraan upang matulungan ang mga Pinoy sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa obserbasyon sa implementasyon ng Service Contracting Program ng Department of Transportation sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Sa tala, mahigit 19,000 public utility vehicles ang nakiisa sa programa. Kasama sa mga ito ang ilang traditional at modern jeepneys, gayon din ang mga UV Express units. Tatagal ang programa ng 2 hanggang 3 linggo. Sa ilalim ng Service Contracting Program, babayaran ang mga driver ng 30 pesos kada kilometro para sa traditional jeepney, 40 pesos kada kilometro sa modern jeepneys, at 100 pesos bawat kilometro sa mga bus. Bibigyan naman ng 20% na diskwento ang mga pasahero. Samantala, mahigit 3.3 million peso halaga ng fuel subsidy na ipamahagi na ng LTFRB sa mga PUB operators at drivers sa Mimaropa. Ulat mula kay Neil Miranda. Aabot sa mahigit 3.3 million pesos na halaga ng fuel subsidy ang naipamahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga public utility vehicle operator at drivers sa Mimaropa. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza, ito ay ipinagkaloob sa 28 transport service entities, kabilang dito ang bus, jeepney, UV Express at ride-hailing services. Anya, itong April 18, 2026 na i-turn over ang mga seke at inaasang maipamamahagi ito sa mga benepisyaryo ngayong araw. Tiniyak ni Mendoza ang tuloy-tuloy na monitoring upang mapabilis ang distribution at maresolba ang anumang issue. Mula sa Quezon City, ako si Neil Miranda ng DZME Radio TV. Umarangkada na ang special payout ng cash aid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga transport network vehicle service drivers sa Metro Manila. Ito ay para sa mga driver na hindi nakapag-claim ng cash aid sa mga naunang schedule. Bukod sa TNBS drivers, ipinagpapatuloy din ng DSWD ang pamamahagi ng cash aid sa mga tricycle drivers sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, inaasahan naman nilang matatanggap na ng mga jeepney drivers sa mga lalawigan ang cash assistance. Sinabi ni Dumlao na plano nilang tapusin ngayong buwan ang lahat ng payouts. Ikinokonsidera ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na gumamit na ng digital payment system sa pamahagi ng cash aid sa mga motorcycle taxi rider. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, nagsasagawa na sila ng konsultasyon para sa pag-adapt at paggamit ng electronic wallets.
Sinabi ni Dumlao na ngayong mainit ang panahon, nais nilang iwasan ang pagpila ng mga benepisyaryo. Bukod sa kagustuhang maiwasan ang casualty, malaking kabawasan din anya ito sa operational at administrative cost. Samantala, pinahayag naman ng opisyal na hanggang sa ngayon ay wala pa silang opisyal na impormasyon sa sanhi ng pagkamatay ng rider na pumila sa cash aid distribution noong Sabado sa Quezon City Circle. Inamin ni Dumlao na hindi nila inasahan ang dami ng benepisyaryo na pumila sa Quezon City payout site nitong weekend. Tiniyak naman ng opisyal na nagpapatupad sila ng crowd control measure sa payout site. Sa gitna ng hamon sa enerhiya, Department of Agrarian Reform o DAR nagkaloob ng binhi sa mga magsasaka sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Neil Miranda. Namahagi ang Department of Agrarian Reform o DAR ng mga binhi sa libu-libong magsasaka sa Pangasinan na makakatulong sa pagpapatuloy ng kanilang pagtatanim at kabuhayan sa kabila ng mga hamon sa enerhiya. Ayon sa DAR, nasa 16,500 pakete ng dekalidad na vegetable seeds ang ipinagkaloob sa 113 Agrarian Reform Beneficiaries Organization, kung saan nasa 3,725 Agrarian Reform Beneficiaries ang nagbenepisyo. Nagpasalamat naman ang mga ARB sa DAR dahil malaki ang may tutulong na mga bini upang mabawasan ang kanilang gastusin sa pagsasaka. Kabilang sa mga ipinamahagi na binhi ang mga climate resilient na uri ng ampalaya, talong, siling pula, sitaw, kamatis at okra na makakatulong sa tuloy-tuloy na supply ng pagkain at dagdag kita para sa kanilang pamilya. Ipinapakita ng programang ito ang direktiba ni Conrado Estrella III na hindi lamang magbigay ng lupa kundi maghatid din ng agarang tulong na direktang makikinabang o pakikinabangan ng mga magsasaka. Layon din nitong mabawasan ang gasto sa produksyon at tulungan ang mga ARB na maging matagumpay na agribusiness entrepreneurs. Mula sa Quezon City, ako si Neil Miranda ng DZME Radio TV. Balita pa rin sa labas, libu-libong Hajj pilgrims ang ilalim sa DOH vaccination program. Nagbabalik si Felix Laban. Umabot na sa halos 5,000 Pilipinong Hajj Pilgrim ang nabakunahan ng Department of Health bilang bahagi ng kanilang pag-aanda sa paglalakbay patungong Saudi Arabia. Ayon sa DOH, mahalaga ang pagbabakuna upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit, lalo na tinasang dadalawa milyong deboto mula sa iba't ibang bansa sa Hajj Pilgrimage. Kabilang sa mga kinakailangang bakuna ang laban sa meningococcal disease. Isa sa pangunahin namang itong health requirements para sa mga papunta o pupunta sa naturang okasyon. Inimok din ng ahensya ang mga pilgrims na tiyaking kumpleto ang kanilang mga bakuna at sundin ang mga health advisory upang maiwasan ang pagkakasakit habang nasa ibang bansa. Habang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong sasabak sa isa sa pinakamalaking religious gathering sa mundo. Mula sa Maynila, ako si Felix Laban, nagulat sa DZME 1530 ang Radyo TV. Network Balita sa Tanghali Nationwide. 12:31 ng tanghali, dakaw na natin ang balita sa Ibayong Dagat. Balitang Ibayong Dagat. Or rather, unahin muna natin ang ulat sa ating panahon. DZME Balitang Panahon. Posibleng umabot sa danger level threshold ang heat index sa Sangli Point, Cavite ngayong araw na ito. Sa pagtaya ng Philippine Atmospheric, Geographical o Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Cavite. Itinuturing na danger level ang heat index mula 42 hanggang 51 degrees Celsius na posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at maging heat stroke. Sa Metro Manila, inaasahang abot sa extreme caution level na hanggang 33 hanggang 40 o 33 hanggang 41 degrees Celsius ang heat index. Balitang Ibayong Dagat. Sa foreign news, nagbanta ang Iranian military nagaganti matapos targetin at agawin ng US forces ang Iranian flag container ship sa Gulf of Oman. Ayon sa Iranian Armed Forces,
Nilabag ng Estados Unidos ang ceasefire agreement na magsagawa ng maritime highway robbery at inatake ang Iranian na commercial vessel sa Sea of Oman. Sinira din umano ng US ang navigational equipment ng barko at nag-deploy ng mga sundalo sa deck. Kinumpirma ng US military na ilang beses pinasabugan ng US destroyer ang Iranian na flagship na nagtangkang lumabag sa kanilang naval blockade. Balitang kalakalan! Tumaas ng mahigit 6 na beses ang debt service bill ng national government noong Pebrero, bunsod ng tumaas na domestic amortization. Batay sa datos mula sa Bureau of Treasury, lumobo ng 725.7% o sa 430.64 billion pesos ang debt payments noong ikalawang buwan mula sa 52.15 billion pesos na naitala noong February 2025. Umakyat din ng 212.8% ang debt service noong Pebrero mula sa 137.67 billion pesos noong Enero. Ang debt service ay tumutukoy sa binayarang utang ng national government sa loob at labas ng bansa. Balitang Sport! This Real Sports Balita is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Magnolia Hotshots. Panalo uli sa nagpapatuloy na PBA Commissioners Cup. Real Sports Balita mula kay Anthony Suntay. Magandang araw. Nanalo ulit ang Magnolia kahapon nung nangibabaw sila sa Converge. 106-94 kahapon sa PBA 50th Season Commissioners Cup sa Inares Center. Madami ang tumulong sa panalo ng Hotshots tulad nila Clint Chapman at Xavier Lucero. Kasama na din yung kontribusyon ng rookie na si Chris Kuhn at ang veteranong si Rome De La Rosa. Umakyat ang kartada ng Magnolia sa 4-4. Nanalo ngayon ang Hotshots ng 4 sa kanilang huling 5 laban pagkatapos ng pagbubukas nila ng komperensya ng 0-3. Sabi ni winning coach L.A. Tenorio, I always emphasize playing defense. Going to this game, I really challenged our players to concentrate on getting stops and be solid on the half-court defense because we know that Converge can really score easily because of the talent that they have. Si Chapman nakakuha ng 22 points at 14 rebounds. Lucero, meron ding double-double na 17 points at 14 boards. Si Kuhn may 9 na puntos at nagtapos si De La Rosa ng 13 points. Para sa Real Sports Balita, ako si Anthony Suntay, nagulat sa DZMA 1530, Radyo TV. This Real Sports Balita was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Balitang kalusugan. Nagbabala ang mga eksperto sa kalusugan ukol sa mga hindi nakikitang dust mite na karaniwang matatagpuan sa mga kama, unan, kurtina at iba pang bahagi ng bahay na may alikabok. Ang dust mite ay maliliit na insekto na hindi nakikita ng mata at nabubuhay sa mga dead skin cells. Bagamat hindi sila nananakit, ang kanilang dumi at bahagi ng katawan ay maaaring magdulot ng allergy at paglala ng hika o asma. Ayon sa mga doktor, kasama sa mga karaniwang sintomas ng allergy dahil sa dust mite, ang pagbahing ng sunod-sunod, sipon, pangati ng mata at hirap sa paghinga. Mas nanganganib ang mga bata at mga may sensitibong paghinga. Upang maiwasan ang dust mite, inirerekomenda ng mga eksperto ang regular na paglilinis ng bahay. Mahalagang labhan ang mga kumot, unan at bedsheet gamit ang mainit na tubig kahit isang beses sa isang linggo upang mapatay ang mga ito. Pinapayuhan din ang paggamit ng allergy-proof na cover para sa mga unan at kutsyon.
Ang pagbabawas ng mga bagay na madaling kapitan ng alikabok tulad ng carpet at stuffed toys ay makakatulong din. Mahalaga rin ang pagpapasok ng sariwang hangin sa loob ng bahay at paggamit ng vacuum na may HEPA filter upang mas epektibong matanggal ang mga allergen. Sa kabuuan, bagamat hindi nakikita ang dust mite, ay maaaring magdulot ng malubhang kalusugan o malubhang problema sa kalusugan. Sa pamamagitan ng maayos na kalinisan at tamang pag-iingat, maaaring mapanatiling ligtas ang mong pamilya laban sa mga epekto nito. This health news is brought to you by MX3. Maging MX Ordinary, dito ako bili. Sa ating showbiz news, Department of Tourism nagpaabot ng pagbati sa Bini at kay Sophia Lafortesa ng Katsay sa makasaysayang performances sa Coachella. Balitang showbiz mula kay Miss Glea Contillo. Nagpaabot ng pagbati ang Department of Tourism o DOT sa P-PAG Group na Bini at kay Sofia Lafortesa ng Cat's Eye dahil sa pagpapakita ng talento ng mga Pilipino sa Coachella na isa sa most influential music festival sa mundo. Sa Facebook, tinukoy ng DOT ang milestone ng Bini bilang kauna-unahang P-PAG Group na nag-perform sa Desert Festival. Sinabi ng ahensya na bilang first Filipino act na nagtangha sa Coachella, nakuha ng Bini ang atensyon ng buong mundo sa kanilang electrifying 45-minute 10-song set. Idinagdag naman ng DOT na kasama ang appearance ni Sofia Lafortesa, hindi lamang world-class talent ang naipakita kundi pati vibrant spirit, creativity at identity ng mga Pilipino. Balitang showbiz, para sa Network Balita sa Tanghali, ako po si Glea Contillo ng DCME Radyo TV. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Thank you, Miss Glea. 12:39 na po ang ating oras, pero syempre sisilipin muli natin ang netizen. Miss Jo. Syempre, nandito na rin si Miss Elizabeth Kamaing from Marikina City, si Nanay Lilia Lusara, gayon din kasama niya si Lolo Bandoy, si Nanay Jimlet Buesa na bumabati rin kay Neil Miranda, at si Gab Pereras. Ayan, at si Miss Josa, gayon din si Engineer Alex Fuentes. Maraming salamat po at magandang tanghali sa inyong lahat. Muli natin balikan ang headlines. Trust at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte hindi na nagkakalayo. Pagdulog ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema kaugnay sa impeachment, hindi nakatutulong ayon sa isang constitutional law expert. Senado naghahanda na sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. House Committee on Justice posibleng i-wrap up na ang pagtalakay sa impeachment sa April 29. Seguridad at pagbabalik sa bansa ni dating Congressman Saldico dapat matiyak. Petisyon para sa 10 pisong dagdag pamasahe sa jeepney, inihain ng Piston Pasay. Sa ibaing dagat, Iranian military nabantang gaganti matapos kumandarin ng Amerika ang isang barko ng Iran. Sa kalakalan, debt service bill, lumobo noong buwan ng Pebrero. Sa ating palakasan, Magnolia Hotshots panalo ulit sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup. At sa ating health news, ating nalaman ang mga epekto ng dust mite sa ating kalusugan. Sa ating showbiz, Department of Tourism nagpaabot ng pagbati sa Bini at kay Sofia Lafortesa ng Cat's Eye sa makasaysayang performances sa Coachella. At yan na po ang naging kalipunan ng mga balitang ating itinambok sa DCME Network Balita sa Tanghali. Mga balitang tinipon at sinipi sa Mi Radio News Hub. Sa pangalan po ng ating mga masisipag na news writers. Nandiyan po si Miss Lea Soriano Rivera at Miss Dang Garcia. Sa ating production side, nandiyan si Miss Glea Contillo. Ang ating IT expert, si Jerome Cansana. At ang ating naka-duty ngayon, broadcast technician, si Engineer Alex Fuentes. Sa pangalan din ng ating mga kasama sa labas ng ating himpilan ng mga Radio TV reporters, mula po sa Mi Radio News Hub, kami naman po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Joe Mariano. At ako naman po si Ed Sardo. Maraming pong salamat at magandang tanghali
Pilipinas. Ang DZME Network Balita ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop. Me Radio Time, it is now 12:42 in the afternoon. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. Pagcor. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Me Radio Time is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Hi, ako po si Daz Milata, isang licensed customs broker. Malaking tulong sa akin ang aking misis sa pagtaguyod ng aming pamilya. Bilang isang trader, dumarating ang mga hamon, ngunit bilang isang Kristiyano at alagad ng Diyos, hindi ako nagpapadala sa takot at tukso. Nanalangin ako at ako ipagtagpo sa mga kapatid ko na ang tawag namin ay D-Group upang lumago at ipakita ang integridad na ipinakita ni Jesus. Gusto ko maging malapit kay Jesus para lubos niyang bantayan ako. Ayon sa Proverbs 10:9 na babasahin ng aking puting may bahay na silisa. May kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid, ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad. Hindi po ako perpekto, ngunit sapat na mananatili ako sa Kanya. Sabi niya, abide in me and I in you. I encourage you na manatili sa Panginoon. Maliligtas po tayo. Merong walang hanggang buhay na naghihintay para sa atin. Kailangan lang natin tanggapin si Jesus na buong puso at isuko ang ating sarili. Receive Jesus now. Opo, si Jesus lang ang pag-asa at siya ay nagbibigay ng lakas sa mga pusong naghihirap. Tumugon po tayo sa kanyang paanyaya and let us follow Jesus. Not the worldly pleasures, walang katulad pag si Jesus ang kasama mo sa bawat sandali ng iyong buhay. Ako si Daz Milata. I follow the only one, Jesus. Follow the only one. Follow Jesus. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. At Whirlpool, we believe comfort starts at home. That's why we create high-quality appliances for laundry, cooking, and cooling. Discover the Whirlpool Inverter Washer, built for modern living. Smart sensors and inverter technology care for your clothes and save energy. Whirlpool, American appliance brand with over 100 years of innovation. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor,
Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 capsule, dito ako bilib. Hello, ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Life is sweeter with MX3. MX3 capsule, dito ako bilib. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Plus NBA playoff MVP. Battle for the most valuable predictor is on. You might have to win a title and get 100 million. Dok, bakit may mga tao na hindi daw sila high blood, hindi daw sila hypertensive, pero bakit sila na-stroke? You know, that's a fact. May mga tao talaga na nakikita namin na stroke sila, but when we measure, normal ang blood pressure nila. Yung iba ganun din, inaatake pa nga sa puso, and yet stable ang BP nila. Nare-realize kasi ng siyensya na hindi lang presyon ang culprit o dahilan para atakihin sa puso o magkaroon ng brain attack. Yung integridad ng kanilang blood vessel plays a very big role. Ibig sabihin, may mga ugat tayo na madaling pumutok. Ang ibig sabihin nun, mahina ang kanilang mga ugat. So it is very important na may pampalakas sila ng kanilang ugat together with their medication. Para sa akin, yung ating MX3 Plus ay napakaganda na antioxidant. Yung coenzyme Q10, antioxidant daw yan. At yung kanilang alpha, beta at gamma nutrient, nakita na nagpapalakas ng ugat natin. So para sa akin, ang MX3 Plus, kasama nung kanilang medication, will help prevent a heart attack at saka ng stroke. Panahon na para sa isang oras ng kaalaman, inspirasyon at
tagumpay. Dito sa DZME Radio TV, sama-sama tayong mag-VIBE. Sama-sama tayong mag